Haging ito ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS. Okay, muli magandang umaga. Ngayon po ay Miyerkules ng umaga, usapang SSS po tayo. Makakasama po natin si Ginoong Pedro Baoy, ang Vice President ng Lending and Asset Management Division ng Social Security System. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Audrey. Okay, sir, maaari niyo po bang pakipaliwanag ano po itong tinatawag na SSS Stock Investment Loan Program at yung Privatization Fund Loan Programs ng SSS? Ang SSS Stock Investment Loan Program at ang Privatization Fund Loan Program ay inilunsad ng SSS sometime mga 1994-97. 20 years ago. Almost 20 years ago. At ang layunin nitong programang ito ay para mabigyan ng oportunidad ang mga miyembro ng SSS na maka-avail o makabili ng shares sa stock market. Ang gagawin lang namin ay i-advance namin sa mga miyembro yung kung gusto nilang mag-avail ng programang ito, babayaran nila ng mga miyembro ito sa amin habang hindi pa fully paid yung shares of stocks na binili nila, hahawakan muna ng SSS yung mga shares. Well, pero po ngayong panahon na ito, no, 2016 na, wala pang 1% sa populasyon ng Pilipinas ang nag-i-invest sa stock market. Pero ito, 20 years ago, mas lalo na, ilan pa lang po ang nakakaintindi or nag-invest dito sa stock market. Yung mga miyembro po ninyo na 20 years ago na nag-invest dito, yun po yung primary na makikinabang dito. So, malapit na po sila maging pensioners. Tama po ba? Tama yan, Audrey. Ang gusto lang namin ipaalam sa mga miyembro na nag-avail ng programang ito noon, na baka meron pa silang unpaid shares of stocks sa SSS. Kasi ang nangyayari ay nawawalan sila ng trabaho noon o nagsasara yung kumpanya nila. Ang nangyayari, hindi na nila nababayaran yung shares of stocks na inutang nila sa SSS. Nahihinto. Ngayon, inulansad namin itong programang ito, tumatawag kami, nananawagan kami sa mga miyembro na baka meron kayong unpaid shares of stocks sa SSS, tumawag po kayo sa amin para mabigyan kayo namin ng oportunidad na maayos naman yung utang ninyo sa SSS. Nang sa gayon, pagdating ng retirement ninyo, hindi ibabawas sa inyo yung loan, past due loans ninyo sa SSS. So marami po bang insidente sa SSS na yung mga miyembro na magpe-pension na o magre-retire na, hindi nila nakukuha ng buo dahil nga sa mga nakaraan nila mga pagkakautang? May ilan ding ganyang mga pangyayari na imbis na makuha nila ng buo yung kanilang pensyon, eh nabibigla na lang sila na meron pa pala silang mga unpaid loans sa SSS. Ang nangyayari is imbis na makuha nila yung kanilang mga pensyon regularly, wala silang natatanggap kasi sa kadahilan ng ang pensyon na dapat mapunta sa kanila, napupunta sa pagbabayad ng mga past due loans nila. So, importante rin sa ating mga miyembro ng SSS, ano? Lalo na yung mga pa-retire na. Tama. Yung malapit na mag-claim ng mga benepisyo, na i-check nyo muna kung meron pa kayong hindi naaayos na mga loan sa mga nakalipas na panahon. Pero bago po tayo magtungo dyan, ano naman po yung option to sell shares program at bakit po ito inilunsad ng SSS? Salamat, Audrey. Ang option to sell shares program ng SSS, ito nga yung sinasabi kong programa na nagbibigay ng oportunidad sa mga miyembro na merong nakabili ng shares of stocks na ibenta yung shares na hawak nila, na hawak namin, na pag-aari nila sa merkado at prevailing market prices. Ang gagawin lang nila is mag-i-issue lang sila o gagawa lang sila ng special power of attorney authorizing SSS na ibenta ang kanilang mga shares of stock sa merkado at prevailing market prices. Kung ano man ang pagkakabenta o yung proceeds ng sale ay ibabawa sa kanilang outstanding loans sa SSS. Then, kung may sobra man, i-refund namin yan ng buo sa kanila. I-refund. Minus yung broker's fee. Kasi meron yan, dumadaan yan sa mga brokers sa stock market. So, yung neto ng pagkakabenta,
ibibigay sa kanila ng buo ng SSS. Pero sir, iba na po yung value nito dahil 20 years ago, because of inflation, nag-iba yung halaga ng pera noon at iba rin yung halaga ng pera ngayon. Medyo lumaki na po ba itong investment na ito? Kadalasan lumalaki sila, Audrey. For example, kung binili mo yung isang shares of stock ng 10 piso noong panahon 1990s, malamang ngayon mga nasa 12, nasa 11 pesos per share na siya. So kumita ka na. Kumita ka na. Well, para sa isa pong miyembro ng SSS na nag-invest dito before, paano niya po malalaman yung halaga ng kanyang stocks ngayon? Malalaman niya kung manunood siya ng stock market o sumusubaybay siya sa stock market. Gumagalaw yung presyo ng stock market base sa palitan ng dolyar, palitan ng mga produkto sa buong mundo. Paano po kung halimbawang tinanggap niya yung programang binibigay ng SSS pero kulang pa rin yung halaga na kanyang ibabayad? Magandang tanong yan, Audrey. Pag nagkulang pa yung pagkakabenta ng mga shares of stock niya, maaari niyang bayaran yung kakulangan in full, in cash. Kung hindi man, pwede rin siya mag-avail ng salary loan program namin, ng salary loan sa SSS. So maglo-loan na naman siya para mabayaran yung kakulangan. Kung hindi rin pwede yon, hindi maaari yung mga dalawang pamamaraan na yon, ay ibabawas na lang sa kanyang retirement, final pension. Alam niyo po sir, maraming benepisyong binibigay ang SSS kagaya ng disability, retirement death benefits. Pero paano po kung yung miyembro ay delinquent player, yung hindi po siya may mga existing loans na hindi nabayaran, yung delinquente po? Gaya ng sinabi ko kanina, Audrey, pag delinquente ka, may malaki ang tsansa na pag-retire mo, hindi mo makukuha yung benepisyo mo sa SSS. Hanggang mabayaran mo yung outstanding loan mo sa SSS. Okay, so importante laging ang mga miyembro mag-check kung ano ba yung standing o status ng inyong account sa SSS. Tama. Okay, ano po yung mga dokumentong kailangan kung sakasakali naman pong sasailalim dito sa may SSS Stock Investment Loan Program? Ang suggestion ko na lang dyan, Audrey, ay tumawag nila na lang ang mga miyembro sa aming tanggapan sa number na ito, 435-9862. Okay, bilang panghuli sir, baka may mensahe pa kayo, lalo na yung mga malapit na magretiro or yung mga gusto magiging pensioner na someday, siguro ilang taon na lang, sila po yung mga, basically yung maapektuhan nitong SSS Stock Investment Loan Program. Okay. Salamat sa pagkakataon. Nananawagan po ako sa mga miyembro ng SSS na nag-avail po noong mga 1990s ng Stock Investment Loan Program na kung tingin niyo po, meron pa ho kayong mga outstanding balances sa SSS, na magtungo lang po kayo sa aming tanggapan sa 11th floor SILP section under the Member Loans Department sa SSS Head Office sa may East Avenue, Diliman, Quezon City. O maaari po kayong tumawag sa aming tanggapan sa number na 435-9862. Okay, maraming salamat po. Ating pong nakapanayam ngayong umaga si Pedro Baoy, ang Vice President ng Lending and Asset Management Division ng Social Security System. Maraming salamat po. Mabuti na lang may SSS. Salamat po. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.